Maaga pa lang ay gising na si Jaron. Nakaupo sa lumang sofa ng inuupahan nilang maliit na apartment. Hawak ang cellphone, tinitingnan niya ang mga order na natapos kagabi. Food delivery driver siya. At kahit pagod, wala siyang reklamo. Basta may maipantustos lang sa asawa niyang si Althea at sa kanyang biyanan. Mula sa kusina, rinig niya ang kalansing ng kawali at ang amoy ng pritong tuyo. Si Althea ay abala sa paghahanda ng almusal. 1 taon na silang kasal at sa kabila ng hirap ng buhay, mahal na mahal ni Jaron ang asawa niya. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. May isang taong palaging nagbibigay sakit sa puso niya. Ang ina ni Althea, si Aling Dolores. Maya-maya pa ay bumaba si Aling Dolores, suot ang bestidang makintab at amoy mamahaling pabango. Tiningnan nito si Jaron mula ulo hanggang paa. Halatang may pangmamata sa mga mata nito. Aba Jaron, yan na naman ang suot mo. Pwede naman sigurong di ka mag-uniform para di halatang delivery rider ka lang. Nay, hindi po pwede kasi required po talaga namin magsuot ng uniform para makilala kami agad ng customer namin kapag nagdi-deliver po kami. Deliver? Yan bang may pagmamalaki mo? Nagpapakahirap ka para lang mag-abot ng pagkain sa ibang tao, habang ang anak ko ni hindi mo mabigyan ng marangyang buhay. Napayuko si Jaron. Alam niyang kahit ano pang sabihin niya, hindi ito makikinig. Kinuha niya ang wallet at naglabas ng 300 piso. Nay, pasensya na po. Ito lang muna. Mahina po kasi ang booking nitong linggo eh. 300 piso? Diyos ko Jaron, ni pamasahe ko papuntang Quiapo kulang pa yan eh. Kung yan lang din, huwag ka na mag-abot. Nakakahiya ka. Hindi nakaimik si Jaron. Ramdam niya ang pag-init ng tenga at kirot sa dibdib. Lumapit si Althea. Bahagyang pinigilan ng ina. Ma, tama na po. Ginagawa naman ni Jaron ang lahat para mabigyan po kayo. Ginagawa ang lahat? Anong napala natin? Wala pa rin tayong maayos na bahay. Wala siyang ambisyon. Napalunog si Jaron. Pilit ngumiti. Magsisika pa po ako, Nay. Sa katunayan po, nag-iipon po ako ng pera para makapag-apply po sa agency papuntang Canada. Ngunit sa loob niya, mabigat ang pakiramdam. Alam niyang kahit anong sipag niya, kulang pa rin sa mata ng biyanan niya. Bigla namang tumunog ang phone niya at agad niya itong sinagot. Hello, Henry? Bro, punta ka ngayon sa branch. May emergency meeting daw, sabi ni Manager Roque. Bakit? May nangyari ba? Hindi ko alam, pero seryoso si Sir. Bilisan mo na. Agad na nagbihi si Jaron at kinuha ang helmet. Hindi niya maiwasang kabahan dahil bihira lang kasi magpa-emergency meeting ang kanilang manager. Love, aalis muna ako. May tawag sa trabaho. Kakain na sana tayo oh. Bawi ako mamaya, promise. Pagdating niya sa opisina ng delivery hub, tahimik ang paligid. Wala nagtatawanan, walang bumabati sa kanya. Agad siyang nilapitan ni Henry. Bro, tinatawag ka ni Manager Roque sa loob. Pumasok si Jaron at sinalubong siya ng malamig na tingin ng manager. Sa mesa nito, may hawak na papel at cellphone. Umupo ka, Jaron. Opo, sir. Salamat. May natanggap kaming reklamo mula sa customer mo. Ayon sa report, dineklara mong delivered ang order niya pero hindi raw niya natanggap. Wala ring picture proof sa system. Tingnan mo to. Sir, hindi totoo yan. Naihatid ko po yung order sa condo sa Legazpi Street. Kinuha po ng guard. Nag-error lang po yung app kaya hindi ako nakapag-upload ng picture. By screenshot ang customer. Sabi ng head office, na-terminate ka muna habang iniimbestigahan. Sir, wag naman po. Wala akong ginawang masama. May pamilya po akong binubuhay. Policy is policy, Jaron. Pwede mong kunin ang final pay mo sa accounting. Effective today. Terminated ka na.
Nanlumo si Jaron. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Pinilit niyang huminga, pero pakiramdam niya ay hinihigpitan ng mundo ang dibdib niya. Pag-uwi niya, mabigat ang bawat hakbang. Bitbit ang helmet, tahimik siyang pumasok sa bahay. "Oh, nandito ka na pala. May dala ka bang pera? Kailangan ko ng pambili ng gamot bukas." Hindi sumagot si Jaron. Umupo siya sa sofa. Tulala. Lumapit si Althea at halatang nag-aalala. "Mahal, bakit ang tahimik mo?" Tinanggal ako sa trabaho. "Ano? Bakit daw?" Sabi raw may reklamo. Hindi ko raw na-deliver yung order. Pero hindi totoo yun, mahal. Kilala mo ko, di ba? Pero hindi nila ako pinakinggan. Saglit na natahimik si Althea. Bago pa siya makapagsalita, sumingit si Aling Dolores. "Ayan na nga ba? Sabi ko na puro kakabig. Wala kang mararating sa buhay. Tingnan mo, wala ka ng trabaho. Ano nang gagawin natin? Magugutom tayo." Ginagawa ko naman po ang lahat, Nay. Huwag po kayong mag-alala. May kaunting ipon pa naman po ako habang naghahanap ako ng trabaho. Ewan ko sa'yo, Jaron. Mabuti pa, maghanap na lang si Althea ng matinong lalaki na kaya siyang bigyan ng magandang buhay. Lumapit si Althea at hinawakan ang kamay ng asawa. "Tama na, Ma. Wala siyang kasalanan." Pero hindi na nakapagsalita si Jaron. Tumayo siya, kinuha ang helmet at tahimik na lumabas ng bahay. Habang naglalakad sa kalsadang madilim, tanging tunog ng makina ng mga dumadaang motorsiklo ang naririnig niya. Sa isip niya, iisa lang ang tanong na paulit-ulit na sumasakit sa dibdib niya. Hanggang kailan siya mananatiling mali sa mata ng mga taong dapat sana'y naniniwala sa kanya? Kinabukasan, agad siyang umalis para maghanap ng trabaho. Dala-dala ang masasakit na salita ng kanyang biyenan. Pagkaupo niya sa motor, mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos mabingi siya sa kalabog ng sariling dibdib. Ang lahat ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. Trabaho, tiwala, at pag-asang mabigyan ng magandang buhay ang asawa at biyenan niya. Sa sobrang lalim ng iniisip, hindi na niya napansin ang papalapit na truck sa kalsada. Isang malakas na busina ang biglang umalingaw-ngaw. Napabalikwas siya ng tingin. At doon niya nakita isang dambuhalang truck. Paparating ng mabilis at wala ng oras para umiwas. Mabilis ang pangyayari. Bumangga ang motor ni Jaron sa truck at tumilapon siya hanggang sa tumama ang katawan sa matigas na puno sa gilid ng daan. Lahat ay nagdilim. Nang muling dumilat si Jaron, halos hindi niya maigalaw ang katawan. Narinig niya ang mga sigaw at yabag na mga taong nagmamadali. "Sir, wag po kayong gagalaw. Na-aksidente po kayo." Ramdam niya ang matinding kirot sa bawat paghinga. Pilit niyang tinanong ito. "Nasaan ako?" "Dadalhin po namin kayo sa ospital, sir. Na-aksidente po kayo sa kalsada." Muling bumigat ang dibdib ni Jaron. Parang hindi na matatapos ang sunod-sunod na kamalasang dumating sa kanya. Nawala na nga siya ng trabaho. Ngayon naman ay sugatan siya at nasa ospital. Ano pa kaya ang susunod? Makalipas ang ilang oras, dahan-dahang iminulat ni Jaron ang kanyang mga mata. Maliwanag ang paligid at naamoy niya ang matapang na amoy ng disinfectant. Sinubukan niyang igalaw ang katawan, ngunit napangawi siya sa matinding sakit. "Salamat sa Diyos! Gising ka na, mahal!" Lumingon siya at nakita ang asawa niyang si Althea. Nakaupo sa tabi ng kama. Namumugto ang mga mata. "Naaksidente ka, mahal. Nasa ospital ka ngayon." "Ganun ba? Gaano na ako katagal dito?" "Ilang oras pa lang. Sabi ng doktor, magiging maayos ka rin daw."
biglang bumukas ang pinto at pumasok si Aling Dolores. At tulad ng dati, bumigat agad ang pakiramdam niya sa presensya nito. Ano bang ginawa mo, Jaron? Paano ka naging ganito kapabaya? Napayuko si Jaron. Alam niyang wala siyang aasahang awa mula sa matandang babae. Mabilis namang tumayo si Althea at tinapangan ng boses. Ma, hindi kasalanan ni Jaron. Lasing po ang driver ng truck at tumawid sa red light. Lasing daw, palusot. Kung maingat lang siya, hindi siya nandyan ngayon. Tingnan mo, nakahiga sa ospital. Walang trabaho. Paano kanya ngayon papakainin, ha? Napapikit si Jaron. Pinipigilang sumabog ang galit. Hawak niya ang kama at nanginginig ang kanyang kamay. Ginagawa niya ang lahat para sa pamilya ni Althea. Pero sa mata ni Aling Dolores, isa pa rin siyang walang kwenta. Ma, tama na. Huwag niyo naman siyang dagdagan pa ng sakit ng loob. Bago pa makasagot si Aling Dolores, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang doktor at seryoso ang muka. Magandang araw. Ako si Dr. Ramirez, ang tumingin kay Jaron. Pasensya na, pero kailangan kong sabihin ito. Malubha ang pinsala ng kaliwang binti mo, Jaron. Hindi ka makakalakad ng ilang buwan. Napatakip ng bibig si Aling Dolores at gulat na gulat. Diyos ko! Paano na yan? Napahinga ng malalim si Jaron. Pakiramdam niya ay muling gumuho ang mundo niya. Nawalan siya ng trabaho. Naaksidente siya. At ngayon, hindi siya makakalakad ng matagal. Hindi pwedeng ganito. Ngunit kahit anong pagtutol niya, alam niyang totoo ito. At sa tahimik na silid ng ospital, tanging tunog lang ng makina ng motor ang naririnig. Marahang paalala na kahit anong sipag niya, minsan ang tadhana talaga ang humahawak ng manibela. Pinaglalaroan talaga siya ng panahon. Kinabukasan, nakauwi na rin sila Jaron mula sa ospital. Pagdating nila sa bahay, nagpaalam si Althea na aalis muna. Wala namang nagawa si Jaron kundi ang pumayag. Kahit may kung anong kaba ang gumugulo sa dibdib niya. Pagsapit ng gabi, lalong lumalim ang dilim. Ngunit si Althea ay hindi pa rin umuuwi. Hindi mapakali si Jaron. Wala siyang ganang kumain o matulog. Patuloy lang siyang nakatingin sa labas ng bintana. Hinihintay ang tunog ng motorsiklo o kahit anong senyales ng kanyang asawa. Ilang beses niyang tinawagan ang cellphone ni Althea. Pero ni minsan ay hindi ito sumagot. Sa sobrang pagod, nakatulog na lang siya sa kanyang wheelchair, nananatiling nakaharap sa bintana. Bandang madaling araw, nagising siya sa ugong ng isang makina. Napatingin siya sa labas at doon ay nakita niyang huminto ang isang mamahaling sasakyan sa tapat ng kanilang bakuran. Bumaba mula rito ang isang lalaking matangkad, maputi at naka-long sleeves na kulay puti. Ang mga manggas ay nakatuping maayos. Kitang-kita ang mamahaling relo sa kanyang pulso. Joshua? Bumukas ang kabilang pinto ng sasakyan at doon na halos tumigil ang mundo ni Jaron. Mula roon ay bumaba si Althea, ang kanyang asawa. At bago pa man ito makalapit, nakita niyang magkahugpong na ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng init at pagtataksil. Para bang binagsakan ng langit at lupa si Jaron. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang tagpong hindi niya kailanman inakalang makikita. Pagkatapos ng ilang segundo, nagtama ang mga mata nila ni Althea. May bahid ng pagka-guilty ang sa babae. Ngunit agad din itong iniwasan ang tingin niya. Saan ka galing? Ang tanong ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng sugatang puso. Nabigla si Althea at bigla itong nagalit. San pa ba? Ay di naghanap ng pera. Pera? Kaya ka ba nakipaghalikan sa ibang lalaki? Ha?
Oo, dahil tama sila. Wala akong mapapala sa'yo. Ayokong gugulin ang buhay ko sa pag-aalaga ng isang mahirap at baldadong lalaki. Kung hinayaan mo lang ako mabuhay ng tahimik, baka kaya pa kitang samahan. Pero ngayong hinahanapan mo pa ako ng paliwanag kahit hindi ako umuuwi, kalimutan mo na lang na may asawa ka. Maghiwalay na tayo. Para bang tinamaan ng kidlat si Jaron sa mga salitang yon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala sa narinig. Althea, nagbibiro ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Tinangka niyang huminga ng malalim. Pilit na nilulunok ang pait sa lalamunan. Hindi ako pumapayag. Hindi ako susuko sa kasal na to. Ayoko na sa'yo. Si Joshua bang dahilan? Tungkol ba to sa kanya? Hindi agad nakasagot si Althea. Ngunit sa huli, sa ilalim ng titig niyang puno ng luha, ay umamin ito. Oo, siya nga. Mayaman siya. Gwapo siya. Ikaw, isa ka ng pabigat. Walang alinlangan siyang lumakad palayo kay Jaron at nagtuloy sa sala, kung saan naroon sina Aling Dolores, ang kanyang ina. Lumayas ka na! Si Joshua na magbabayad ng mga bills dito. Binigyan niya kami ng pera. Hindi katulad mong walang pakinabang. Inutil! Napasinghap si Jaron. Hindi siya makapaniwala. Hindi na niya kaya pang tiisin ang sakit, kaya lumaya siya sa apartment na yon at umuwi sa kanyang pamilya na tinalikuran niya para lang kay Althea. Gabi na nang makarating si Jaron sa lumang bahay nila sa probinsya. Matagal na niyang tinalikuran ang lugar na yon, ang tahanang puno ng alaala. Tinalikuran niya para sa babaeng mahal niya. Huminga ng malalim si Jaron bago pihitin ang seradora. Ngunit bago pa man niya magawa, bumukas ang pinto. Doon ay tumambad ang ama niyang si Ricardo, nakasuot pa rin ng maayos na polo. Malamig ang titig, ngunit hindi maitatago ang pagkagulat nang makita ang anak. Jaron? Hindi nakapagsalita agad si Jaron. Parang bata siyang muling nahuli sa kasalanan. Hindi niya alam kung saan magsisimula at kung paano ilalabas ang lahat ng bigat sa dibdib. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka naka-wheelchair? Dad, naaksidente po ako. Patawarin niyo ako. Ang tigas ng ulo ko. Pinili ko si Althea kahit alam kong tutol ka. Pinili kong talikuran kayo dahil akala ko tama ako. Pero mali ako, Dad. Lahat ng pinaghirapan ko nawala. Niloko nila ako. Iniwanan nila ako. Napayuko siya. Halos hindi na makapagsalita sa gitna ng pag-iyak. Ang mga luha ay sunod-sunod na bumagsak sa sahig. Kasabay ng bigat ng pagkakamaling matagal niyang kinikimkim. Pinagsisisihan kong lahat, Dad. Sana mapatawad niyo pa ako. Matagal na natahimik si Ricardo. Ngunit nang marinig niya ang basag na tinig ng anak, bigla itong lumapit. Hinawakan ang mga balikat ni Jaron at marahang niyakap ito. Anak, matagal kitang hinintay bumalik. Hindi kita kailanman tinakwil. Ginawa ko lang ang lahat para hindi ka masaktan. Pero kailangan mo talagang matutunan to. Ngayon, alam mo na kung sino ang tunay na nagmamahal sa'yo at kung sino ang hindi. Doon tuluyang bumigay si Jaron. Yumakap siya na mahigpit sa ama. Parang batang matagal nang naghahanap ng kalinga. Sa unang pagkakataon, matapos ang 1 taon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ilang linggo ang lumipas. Tinulungan siya ng ama na ayusin ang mga papeles ng annulment nila ni Althea. Tinulungan din siyang makapagpagamot sa binti hanggang unti-unti siyang makalakad muli. Hindi na siya ang dating Jaron na pinahihirapan ng pag-ibig. Sa tulong ng ama niya, muli niyang binuo ang sarili. Makalipas ang ilang buwan, nagtungo siya sa Amerika kasama ang kanyang ama upang asikasuhin ang negosyo ng pamilya.
ang Acro-G Enterprises, isang kumpanyang kilala sa industriya ng teknolohiya at konstruksyon. Sa ilalim ng gabay ng kanyang ama, natutunan niyang mamuno, maging matatag, at higit sa lahat, magpatawad. Isang taon na ang lumipas. Bumalik si Jaron sa Pilipinas bilang bagong tao. Malakas, matatag, at matagumpay. Ngunit may parte pa rin sa kanya na gustong harapin ang nakaraan. Kaya na mapagdesisyonan niyang dumalaw sa dati nilang inuupahan ni Althea, sumama ang ama niya. Sakay ng itim na Mercedes-Benz. Sa labas ng lumang bahay, naroon si Aling Dolores at si Althea. Parehong payat, marungis at halatang hirap sa buhay. Ang dating mga damit na mamahalin ay napalitan ng mga lumang duster at kupas na t-shirt. Habang papalapit ang sasakyan, sabay silang napalingon. "Sino kaya yan? Aba, mamahalin ang kotse ah. Halatang mayaman." "Oo nga po, Nay. Dali, baka ito ng pagkakataon mo ulit." Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Jaron, nakasuot ng itim na suit at may hawak na cellphone. Tahimik siya, ngunit ang tidig niya ay malakas na parang isang lalaking nagbago na. "Jaron? Jaron? Jaron, patawarin mo ko. Bumalik ka na sa akin. Please, kay tagal kitang hinintay." Hindi mo kailangan humingi ng tawad, Althea. Ang lahat ng nangyari, may dahilan. Pero hindi ibig sabihin na may babalikan ka pa. "Jaron, ang yaman mo na. Sa'yo ba talaga yung kotse?" Baka bang hindi ka panipaniwala, Aling Dolores? "Pero paano?" Pero bago pa makasagot si Jaron sa tanong ni Aling Dolores, nagsalita ang kanyang ama sa likuran. "Anak, patagal ka pa ba? Malilate na tayo sa meeting natin. Halika na." "Nandiyan na po, Dad." "Bilisan mo, marami pa tayong aasikasuhin." Si Sir Ricardo? Anak siya ni Sir Ricardo? Narinig niyo naman, Nay. Pakipirmahan to, Althea. Annulment? Sigurado ka ba dyan? Oo. Just tell me kung magkano ang kailangan mo para pirmahan yan. Jaron, ayoko. 2 milyon para sa pirma mo. Ano, Aling Dolores? Ayaw ng anak mo. Pero kung kasal kayo... Wala pa rin makukuha si Althea sa akin. Dahil ang lahat ay nakapangalan kay Dad, hindi sa akin. At bayad ko ng lahat para mawala ka sa insurance ko, Althea. Hindi makapaniwala ang mag-ina sa sinabi ni Jaron. Lalo na't isang CEO na pinakasikat na kumpanya ang ama ni Jaron. Napilitan naman na pumirma si Althea para sa 2 milyong tseke. Agad na umalis si Jaron na may kumpiyansang naglalakad at iniwan silang nakanganga. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang si Jaron habang pinagmamasdan ang labas. Sa wakas, tapos na ang kabanata ng kanyang pagkadurog. Dad, salamat ah. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko na nahanap ulit ang sarili ko. Hindi pa huli ang lahat, anak. Basta alam mong bumalik ka sa tama, lagi kang may tahanan dito. Sa unang pagkakataon, ginitian ni Jaron ang sarili sa refleksyon ng salamin. Hindi na siya ang lalaking iniwan at pinagtawanan. Siya na ngayon ang lalaking bumangon, nagpatawad, nagtagumpay, at muling bumangon sa pagkabigo. Makalipas ang ilang taon, tahimik na ang buhay ni Jaron. Wala na ang mga bangungot ng nakaraan. Wala na ang bigat na mga luhang dati, walang tigil sa pagpatak. Muli siyang nakatayo, hindi lang sa kanyang sariling mga paa, kundi sa bago niyang direksyon sa buhay. Isang direksyong puno ng pag-asa, kabutihan at tunay na pagmamahal. Isang umaga, maaga pa lang ay nasa labas na siya ng isang maliit na bakery sa may bandang Quezon City. Kakaibang amoy ng tinapay ang bumungad sa kanya. Mainit
at matamis. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong humila sa kanya papasok. Isang cup ng kapeng barako at isang ensaymada, miss. Sige po sir, pero baka gusto niyo ring subukan yung pandesal namin. Bagong hango lang ho, baka sakaling magustuhan ninyo. Napatingin si Jaron. Sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, may babaeng muling nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi dahil sa ganda, kundi sa kabaitan ng mga mata at sa natural nitong ngiti. Ang pangalan niya ay Clara, ang may-ari ng bakery. Hindi siya tulad ng babaeng dating asawa ni Jaron. Walang kolorete, walang arte, at higit sa lahat, walang bahid ng pagmamataas. Simple lang siyang manamit. Apron na may bahid ng harina at buhok na nakapusod. Pero sa bawat ngiti niya, may liwanag na nakakagaan ng loob. Sa paglipas ng mga buwan, naging magkaibigan sila. Madalas silang magkwentuhan tungkol sa buhay, pangarap, at kung paanong pareho silang dumaan sa sakit, pero pinili pa ring magpatuloy. Si Clara, iniwan din ng kasintahan noon. Pero imbis na masira, ginamit niya ang sakit para bumuo ng pangarap. Ang maliit na bakery na ngayon pinipilahan na ng mga tao. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti naghilom ang puso ni Jaron. Hindi niya akalaing kaya pa niyang magmahal muli. Ngunit heto siya, masaya, payapa, at puno ng pag-asa kasama si Clara. At hanggang dito na lang po ang magandang istorya nating ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!